Okay, the challenge of Asian biblical interpretation today. No? Published yan, March 2014 by Dr. Federico Villanueva. Okay, so historians have noted one of the greatest shifts in the history of world Christianity. 100 years ago, no, 70% of Christians live in the West, no? Today daw ang majority world kasama ang Pilipinas. Now mahihirapan ako na magsalita para sa Amerika at saka sa European Union, ano? Kasi bumababa daw or patuloy na hindi na nagfo-focus sa Christian religion, no, yung mga bansang ito. Mas nafo-focus daw doon sa majority world kasama ang Pilipinas, ang Latin America, Southeast Asia at ang Africa, no? Or to also say pati ang East Asia, such as India, China and Japan, no? So the fact that most Christians are in the non-Western world clearly has implications for who does theology for the church, no? In the past, biblical interpretation was done mostly, if not entirely, by Western scholar. Underline nyo doon, no? It, if not done mostly, it was, if not entirely, no? Puro mga Western scholars, no? That rin, Andrew Walls pronounces, the fate of the 21st century will require a devout, vigorous scholarship rooted in the soil of Africa, Asia, and Latin America. That is today, no? This call by Walls is actually nothing new. In 1956, during a meeting of theologians and church leaders in Thailand, a similar sentiment was already expressed, no? The real encounter would have to come from Asian theological professors. Pero again, uh, talagang very strong pa rin yung influence ng mga Western scholars, no? Borrow ko yung no, yung situation ng nung brother-in-law ko, no, si Ray Rizal, si Pastor Ray. He attended do sa Luzon Convention, no, na ginanap sa South Korea. At ang isang uh, rant or criticism na sinabi niya, yung mga speaker pa rin daw puro mga puti pa rin, no? Na ginagawa sa South Korea, yung Lausanne Convention na puno-puno ng mga people coming from different nations within the world, pero puro puti pa rin, no? Ang mga nagiging guest speaker, no? Sa kabila na ang tagal na ng Christianity dito sa no. So kaya ko to sinasabi, I share the same sentiment, no? And share the same sadness, no? So in a way, ano pa rin, ang nangunguna pa rin, no, sa mga international conferences na may kinalaman sa Christianity ay ano pa rin, ay mga puti pa rin, no? Hindi naman sila masasama. Ang sa akin lamang, walang sense of sharing, no? Yun yung aking hinahanap eh. At bakit kailangan? Sige, pwede, syempre, lagi nandoon yung tendencies natin to speculate, no? Kasi we have a colonial past na kung saan tinitingnan na tayo raw ay yung mga Indio, mga walang kakayanan na mag-isip, no? At hindi kaya yung ganoong ah, notion or perception nag-a-apply pa rin ngayon. So, ako nagtatanong lang naman, di ba? So up to this point, sabi ni Wayong, comparatively little has been produced in terms of authentic Asian theological thinking that addresses directly and powerfully the big questions posed by culture and context in Asia. It is mostly Western scholars who continue to write for the rest of global Christianity. Those Asians who have managed to do more writing are nowhere to be found in Asia. No? Yung magsusulat daw itong mga authors na to para sa Asian, sa mga
pangangailangan ng Asia, wag na muna natin isama yung Africa, yung Latin America kasi ano eh, no, lumalaki yung ano eh, yung scope ng discussion eh, no. Na yun daw mga nagsusulat na mga westerners para sa Pilipinas ay wala rin naman sa Pilipinas. Okay? So, ano no, how can we continue to write Asian theology if we do not live in Asia? So, very good question, di ba? So the situation is perceived to be similar even in my own predominantly Christian country. Sabi ni Jose de Mesa, Catholic theologian, no? We are ano yun, much work remains to be done towards a theology that can be called Filipino. Okay? We are still beginning. De Mesa is speaking from the context of the Catholic Church in the Philippines. Pero ganun din ang masasabi para sa mga local seminaries kasama na ang Presbyterian Theological Seminary. No? Just recently, yan, ano raw, Pentateuch syllabus written by a Filipino, di ba? Biblical interpretation ng the whole remains a foreign enterprise. Asian biblical interpreters remain passive. Kagaya sinabi ni ano, Doc Rico cites Philip Chia, passivity characterizes the mood of most biblical interpreters in Southeast Asia. Biblical interpretation is never a game of their own. The rules of the game are set not by them but by foreigners who speak a different language. Stop ko muna. Okay, stop muna. Kaya ako kayo, mga kasama sa theology na to, inopen ko muna yung Manifest Destiny. Okay? Para makita nyo, saan ba ito nanggaling? No? Yung Manifest Destiny, yung pagiging passive, yung pagiging uh, um, yung pagiging unparticipative natin when it comes to theology ay dahil na rin dun sa ano, dahil na rin dun sa pagtitame, no? Yung ang mga Pilipino ay hindi nabibigyan ng chance to participate. And again, ano ba ito? Ito ba ay dahil sa ano, dahil sa we are not trained, no? To challenge, no? Kasi laging ganoon eh, na pag ito ay puti, ito ay tama. So nawawalan tayo ng opportunity to join in the discussion kasi pag merong puti, ang dapat sa atin makinig lang tayo, no? So nakakalungkot, no? At in a way nagpapatuloy pa rin itong problem na to, no? Still with Philip Chia. Furthermore, it is those who with whom they are not familiar who blow the whistle and decide what counts as a correct or legitimate interpretation. Naalala niyo yung imik at saka itik, di ba? Yung imik, yung insider na nakakakita ng situation kasi he is an insider. He or she is an insider. Yung itik, nagkikritik from the outside. At ang ginagamit niya to critic is foreign, western, at hindi, minsan nga, useless. Hindi siya useful doon sa needs ng mga Pilipino, no? When it comes to sa, ano. Kasi nandoon pa rin, again, yung colonial superiority. That, ang puti ang colonizer, puti ang magsasalita. Di ba? So why is there a continuing absence of authentic Asian biblical interpretation? Alam ko, siguro right now, napupunta na sa inyo yung isip na, Sir, ano yung dapat natin gagawin? I-hold muna natin yon. Okay? I-hold muna natin yon. Ang gusto natin dito, makita natin muna yung lalim ng problem. Kasi we are dealing with a subject called contextualization. Tapos hindi naman natin alam kung ano yung dapat nating, ano, di ba? Ano yung mga starting point natin, di ba? We should start from somewhere, di ba? So, yun. Ito naman yung kay Juan, no? Yung about yung sa living experience sa Southeast, no? Because of the overwhelming power of and supposed superiority of Western culture in much of the 19th and 20th centuries, many non-Western Christians, no, kasama tayo, lost confidence in their own cultures and sought their identities in Western culture, be it in language, education, dress, behavior, customs, ways of worship, hymns, or whatever else, di ba? Kaya
ganun ka big time sa atin yung ano eh, yung mga signature na ano eh, na mga damit eh, di ba? Kasi another way of saying na pag sinuot mo yon isang damit na very branded at maglakad ka diyan, another way of saying ano ito pagmamayabang na, "Hoy, look, kaya kong bumili ng ganito," 'di ba? So, pero again, we are again showcasing yung ano na naman, no? A form of way na ano, yun nga, yung colonial mentality pa rin, 'di ba? Na we look superior pagka tayo ay nakasuot ng mga ano, mga damit na galing sa United States, 'di ba? No? For us Filipinos who have been under foreign powers for nearly 500 years, the colonial experience has led to a deep feeling of inferiority in the soul. Again, inferiority in the soul. Ako eh, lalo na, hirap ako dyan eh, di ba? Hindi lang ako Pilipino, eh, maliit pa ako. Eh, pag nakakita ako ng mga puti, nakaupo sa unahan, ang ginagawa ko, tumatabi ako sa kanila. Umuupo rin ako sa unahan. Bakit? Kasi ina-assert ko yung right ko na kahit saan dito, pwede ako mupo kasi Pilipinas to eh. Di ba? So, yun yung ano, ito, ginamit rin ni Doc Rico yung example. Andy Smith, a long-time missionary in the Philippines, advises that in the Bicol region, no, one of the most significant factors that outsiders must be aware of is colonial mentality. Lalo na pag titingnan mo yung mga puti. Di ba matataas sila, no? Matataas yung height nila. Tapos puti pa, kaya kitang-kita sila, di ba? Kitang-kita sila sa isang kapulungan ng mga Pilipino na ano na nagbibigay ng special treatment. Yan. Ito pa rin kay ano no, kay Andy Smith. Many Bicolanos have told me that centuries of colonialism have left them feeling inferior. They tend to defer to outsiders. They usually believe that an outsider's ideas and methods are better than their own, 'di ba? Ayun na naman tayo. So, ang goal natin of course is empowering. We need to empower. At sana si Teacher Edwin na makita niyo ako na meron akong ginagawa to empower you, 'di ba? Hindi din para lang matuto tayo, magaganda grades nyo, no? Kung hindi makita natin yung course na ito as a means to empower tayo at kayo rin ay mag-empower din ng iba, 'di ba? Hindi yung tayo yung laging magaling. Laging empower natin, encourage natin, makita natin yung value and worth yung kayang gawin na iba kasi we are all given by the ano yung mga gifts ng Lord no to operate no. So yan. Still with Rico Villanueva, there is thus a need for Asian biblical scholars to be empowered. So I, referring to Doc Rico, that for the way of doing this is by highlighting the contextual and ecclesial dimensions of biblical interpretation. So if we are to promote Asian biblical interpretation, we need to seriously consider our own context and the role that the church plays in biblical interpretation. As I said in the introduction, no? Very contextual kasi tayo ang subject natin is contextualization. Yung goal dito is to really to be yung apply natin what we've learned from this course. I-elaborate ito raw 2 points. Una, interpreting the Bible within our context. One helpful thing to remember is that every voice in the global Christian community is equally important. Yan. There are no voices from the margin. There is no one rule to rule them all. Parang One Ring, no? Yung ano, no? Lord of the Rings, no? One ring to rule them all. This is because every theology is ultimately contextual. That is, it arises from a specific historical context and it addresses that context. At Pasmar, pasensya ka na doon sa sinabi mo kanina about history ha. Pero part ng ating study rito is that we will recognize yung history ng Pilipinas. Yung mga ginawa sa atin ng mga outsider. And part of it, kailangan when we interpret scripture, we interpret it alongside yung history natin. So pwede nating masasabi, sir, hindi ba tinuro sa historical critical analysis, dapat maging objective tayo? Ayan,
Nakita ko si Kuya Jim napapangiti. Naging estudyante ko to sa Biblical Theo. Eh. Pero again, ano ba naman, gumagamit tayo ng mga Western methods, di ba? Doon sa class na yon. So sasabihin, historical critical analysis, hindi ba dapat tayo ay objective? Nakapokus lang tayo doon sa sinasabing one meaning. Eh unfortunately, yung one meaning na yon ay hindi natin alam kung yun ay one meaning para sa na applicable for all times or all places or isa siyang meaning na na-develop sa West na itinuturo naman sa Pilipinas. So hindi siya contextual. Sasabihin natin it is objective. Pero when we say objective, nakapabor lang pala siya sa sa isang group of people or isang grupo ng specialists, no? No. Wala ba naman until now nag-aantay ako ng reaction, wala pa ring reaction eh, no? Kuya Jim, no, hindi mo kailangan sumagot dito. Biden kasi dapat nag-expect na ako na nagtataas ng kamay eh, pero sige lang, ituloy lang natin dito. Ito, sabi, ayon kay Kevin Van Hooser, no? Kevin Van Hooser, the single most significant methodological development that stems from the changing demographics of Christianity is the new appreciation for context. No? No appreciation for context. Di ba? By context, he means the context of the interpreter. Yung reader, tayo, ikaw at ako, tayo ay involved sa production ng meaning. O sasabihin nyo, hindi sir, naniniwala ako sa objective eh. Ang gusto ko, Bible lamang, wala dun yung personal influence ko. Pero ang tanong, kaya ba talaga yon? Or, pag i-devoid ba natin yung sarili natin i-deny natin yung sarili natin context with our own Filipino values, are we giving justice to our message? Wala pa rin nagre-react. Sige, okay lang, kaya ko tanggapin yan. No? Kahit ayaw nyo mag-react sa akin, sige, tuloy lang natin. Ito naman galing kay Walls, no? Everyone in the packed auditorium can see the stage, but no one sees the whole of it. People seated in one place cannot see the entrances left, though they can hear the actor's voice as he enters from the wings. Seated somewhere else, the view is obstructed by a pillar or an overhanging balcony. Ayan! Sige, Abby. Sige, post mo na ako. Anong masasabi ni Abby? Sige. Sir, question lang po. Sige, Ano, tanong. di mo ba parang subjective yun na to interpret scripture based on our context agad? Sige. Subjective talaga yon. Pero ang tanong dito, is it wrong? Ah, subjective nga, pero is it wrong? Oh, sinabi lang ng mga Westerners na it's wrong. So, ano tayo ngayon? Hindi, again, hindi tayo ngayon kasali sa debate. Maganda, i-settle muna natin yun. Ano naman, magbigay naman tayo ng credit sa role ng seminaryo kasi baka mamaya si Pastor Abby pumunta agad sa hermeneutics teacher niya, no? O kaya baka makita niya sa daan si Doc Baredo, no? Ano muna kayo, Doc Baredo, teka lang, di ba? Yon, mga kaibigan natin yan sila, Doc Baredo, eh. Di ba? So, ayun na muna, magandang question yon. Is it wrong? O kaya naman, baguhin natin yung question, Abi, baguhin natin yung question. Kaya ba talaga natin mag-interpret na wala yung sarili? Wala yung self, no? Kasi with regard dito, nagtuturo rin ako ng hermeneutics, nagtuturo rin ako ng biblical theology and everything, even contextualization. Para sa akin, lahat ng interpretation ay subjective. Ha? Pwede mo kung ikaw dyan, walang problema. Ito nga, recorded ito eh. Walang problema sa akin. Lahat ng interpretation ay subjective. Di ba? So, lahat dyan, bakit tayo natin may sinasabi tayong tama o mali, ay dahil nga na-shape tayo noon at yung shaping natin noon ay syempre kasama din yung experiences natin. Actually, doon pupunta yung itong journal na to eh. Pasabi and everyone, ano.
Doon pupunta yung ano natin na to. Kagaya niyan, rooted in particular social, cultural, and geographical networks. Automatically, magkakaiba ang societies natin. Magkakaiba ang kultura natin. Kahit si Pastor Sasio, iba kultura niyan. Pero they deserve to be respect. Yan, sige, JP. Sali ka sa ano, sige, JP. Sir, so, a subjective interpretation, sir, can be a part of an a larger objective truth, sir. Is it is it that, sir? That a subjective interpretation can be a part of a larger objective truth. O sige, Kasi, sige. Good question. Magbibigay ako ng example. Bakit pag reform lagi kailangan ano, nakapokus doon sa predestination? Hello. Just this morning, I was checking a paper ng isa kong estudyante. At ang sabi niya, nasa ano siya, sa Ghana, sa Africa, no? At ang sabi niya, between yung Calvinist at Arminian, sabi niya, he is Arminian. Strengthen na yung sa pag-aaral namin ng interpreting Romans and Galatians, na strengthen yung pagiging Arminian niya. Okay? And then what I did, binigyan ko siya ng 50/50, no? At sinabi ko sa kanya doon sa discussion, I give him a comment, you are aware that openly I'm a Calvinist. Kasi siya lagi sabi sa discussion eh. Pero binigyan ko siya ng 50/50 kasi nakita ko how he is passionate about his interpretation sa Arminian na context. And so what am I trying to say? Doon pa lamang, teka lang ha, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung national level. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, mga reform. Okay? Mga reform pa lang. At pag nandun ako sa class ko sa Asian Seminary of Christian Ministries, we talk about the working of the the day of Pentecost with regards to a group of Pentecostal, yung mga kapatid natin na nagre-represent sa Pentecostal at sa mga no, full gospel churches, di ba? So there pa lamang na ewan ko, JP, I hope na-feel mo na. Doon pa lamang meron ng truth na pinangahawakan ng Reform, meron din truth na pinangahawakan ng Pentecostal. Hindi ka pa sinasabi dito yung Baptist na nire-represent ko, 'di ba? With regards to sa understanding ng ano, doon pa lamang, kaya pa sinabi mo kasi back to your question. So meron bang subjective na objective? Parang ganoon eh. Objective siya in the sense that there is a group of people agreeing with it, no? Agreeing with it. Kaya nga tayo, ako, ito masasabi ko sa tayo pag nagre-represent tayo as pa kasi papunta na tayo sa application, no? Actually, yung application ng kung paano natin i-apply ang contextualization sa ating local churches. Medyo sa bandang huli pa ito, no? Pero siguro pag-usapan na natin ahead para ma-satisfy ko yung ano, hopefully ma-satisfy ko yung inquiry ni Pastor JP. Na pag tayo yung pastor ng ano, um, mamaya na muna Pastor JP ha, medyo isettle ko muna to tapos ah, kasi ano, baka hindi ko pa matapos yung isa eh, meron kang question na ano muna. Pag tayo ay pastor ng isang local church, kagaya niyan, Reform, Presbyterian, at aware naman kayo, ako ay baptized sa Holy Blessing Presbyterian Church yan sa Salitran, sa Dasma. Yan ako baptized. Mahal ko yung church na yan. Mahal ko yung mga naging kasama ko diyan. Mahal ko yung mga pastor diyan. Siyempre, sasabihin mo, dahil tayo ay nasa isang Presbyterian na church, ito ang dapat nating pagkaisahan. Okay? So dito tayo magiging objective sa area na to. Kasi kung ano-ano ang paniniwalaan na papasok, 'di ba? Magkakagulo diyan at hindi natin of course, when you say there is a sense of objectivity na pinili, pag Presbyterian church ka, ituro mo yung tungkol sa Presbyterian doctrine, 'di ba? Ganon din ang masasabi natin pag kunyari
conservative Baptist, tapos meron mga tumira diyan malapit, mga Pentecostal ang background nila, 'di ba? Magkakaroon syempre ng tinatawag natin na ano, na um ano tawag mo dito? Coexistence, 'di ba? May coexistence na mangyayari. Pero kailangan respetuhin ng mga Pentecostal na yung simbahan na ito ay Conservative Baptist, 'di ba? 'Di ba? Hindi, balik tayo. JP, meron kang follow-up eh. Palagay ko may follow-up ka eh. Sige. I mean, sir, i-clarify ko lang yung statement ko, sir. Kasi ang ano ko, sir, parang, paano ba? Um, Reformed Theology, Arminian, yung mga Pentecostal and Baptist, they have their subjective Distinctives. Meron silang interpretation. mga distinctives. Sige. They have their distinct subjective interpretations, sir. But I'm asking, sir, if this subjective interpretation is all part of a larger objective truth. Parang they are all correct. They are all part of the one objective truth or one meaning, sir. Kasi I believe in the perspective and methods, sir. Kasi perspective and methods is actually subjective, di ba, sir? O So sige. this Good. perspective, this subjective perspective is a part of the larger objective. I mean, ano Okay. siya, sir? Lahat sila Sige. ay parte. Sa Parang, lahat, parang ganun ang nangyayari, di ba? Lahat ay objective eh. Pero lahat din ay subjective. mm, Pero siguro i-try natin i-reconcile kasi this is a philosophical question, ano? Ang ganda sana kung nandito pati si Doc Lawrence at saka si si Doc Barreto sa mga ganitong discussion eh, no? Kasi what I'm trying to say, syempre, ang objective dito yung Bible, yung contents ng Bible. Pero yung interpretation, dito na nagkakaroon ng paghihiwalay. Kasi syempre, kung ano yung pinapaniwalaan mo, ano yung bagay na convince ka, kagaya ng example ng yung estudyante ko na Armenian, 'di ba? Hindi ako kasi kung sasabihin ko mali siya at mali siya kasi siya ay Armenian tapos ako ay Calvinist at nakikita ko yung Calvinist doctrine ko ay mas tama sa kanya. Ano ang ginagawa ko? 'Di ba hindi parang imperialism din 'yon? Hindi ba parang nagiging colonizer din ako lalo na at ano ang ginagawa ko? Hindi ako nagpapakita ng respeto dito sa estudyante ko na very openly kahit na alam niya na Calvinist ako, dinidescribe niya yung pagiging Armenian. Hindi siya natatakot, di ba? At ayokong sabihin na mali siya kasi ang susunod nun matatakot na siya, di ba? Anong mangyayari susunod? Hindi na lang ako magsasalita. Okay ba yon? So babalik tayo dito, Pastor JP and everyone. Ang objective dito yung salita ng Diyos, yung Bible. Pero we take it that we are also given the freedom with the Holy Spirit na interpret ito ng based doon sa ayun from a denominational point of view. Pero kung denomination, pinapayagan natin dito, ako Reformed ako Baptist ako Pentecostal ako independent ako, no? Maganda rin yung storya ng mga independent pero that's another no, that's another thing to talk about, no? No? Na ang kinaganda nito, kung bakit inaalaw yung denomination, bakit hindi rin yung pagiging Pilipino? Bakit kunyari kagaya yan sila Pastor Sasio, bakit bakit kailangan yung Tagalog Luzon ang maghari dun sa interpretation nila? Eh meron silang sariling kultura doon, no? Kasi kung hindi natin iaalaw 'yan, edi inuulit lang natin yung kasalanan ng mga colonizer. Hindi kaya? Ayun, wala nang tumirik na. Hindi kaya inuulit lang natin yung ginawa ng mga colonizer. So,
Kasi, syempre, sasabihin mo, sir, ano ba yung ginawa ng mga colonizer? Yung truth, pinangawakan nila, sila yung may-ari. Tayo ngayon, ang gagawin lang natin, magpasakop tayo doon sa truth nila. Hindi ba sinabi na naman, Romans 30 na naman, magpasakop tayo at sa ano, so punong-puno tayo ng ano dito, punong-puno tayo ng not only philosophical discussion, kundi pati politics. Gusto ko naman marinig yung reaction ni ano ni Pastor JP, di ba? Kasi ah, ano yung naging ano yung pwede natin anong tawag mo dito? Ano naman yung nasagap mo dun sa aking ano sa pag-describe ko? Sir, I'm reading sa dito yung naka-flash sa screen kaya nag-ano ako parang napa doon dito nang galing yung question ko sir kasi Oh, dinidescribe itong naka-flash sir yung kay galing kay saan pangalan nito? kay Dr. Villanueva. Itong kay Walls ba to? Kay Walls. Hindi, itong section na to, yes, ito. Ayan sir, yan. Yung parang pare-pares lang sila ng pinapanood na ano ba Oo. yun? Pero nakakaiba yung Theater pero pwesto nila, nakaiba yung pwesto nila. Di ba? iba-iba yung parang iba-iba sila ng paano nila matatanaw Oo, yung oo. Sige. but pare-pares lang sila ng ano parang yun yung pinaka-objective dun Oo, yung oo. yung theater but iba-iba sila ng pwesto yung isa iba nakapwesto dun malapit sa pintuan kaya kita nila yung pintuan parang parang ganun sir yung um nyo describe din sir na I'm also agree din po dun Sige, sige. parang Ang, sa matter of perspective nga lang din sir parang yung point of view. mm. Oh, tapos hindi naman sila nagsasabi na mali, di ba? Hmm. Ano, ito yung ano, ito yung, ayan, thank you, mami. Yung ano, yung example lagi, the elephant in the room. Di ba? Ito, Kuya Jim, alam na to, yung elephant in the room. Na nagsama-sama daw, kunyari, ano, walang ilaw, no? Nagsama-sama sa kwarto, kasi itong mga taong ito, hindi pa sila nakakita ng elephant kahit minsan. Di ba? Pasok sila, doon sa kwarto na yun, nandun yung elepante. Walang ilaw. Kung ano yung mahawakan nila, yun yung ano, sabi na, nahawakan yung binti ng elepante. Ang elepante pala, ano, pahaba pala siya, no? Tapos matigas, di ba? Di ba? Parang punong-puno ng muscle, di ba? Yung isa malapit doon sa ano, doon sa ilong, yung ilong ng elepante. Ang elepante pala, ano, pahaba pala siya, no? Tapos merong mga parang mga guhit-guhit doon sa ano, kasi nga ilong ang hawak niya eh. Meron naman isa doon sa task, no? Ang ano, ang yung ivory, no? Ang elepante pala, para pala siyang kasing tigas ng bato, no? Kasing tigas ng bato at matalim. Matalim ang dulo. So you look at it, wala naman sa kanila nagsisinungaling. They're all holding to the same elephant, pero dahil nga, ayun yung ano nila, yun yung kanilang perception tungkol doon. Di ba? Yung tawag mo rito, yung nasa gitna ng room na to na hindi nila mare-resist kasi ganun lang yung limit ng understanding nila, di ba? Sige. Pero thank you JP yung ano, kaya nga tayo class. Siguro na rin. Kasi kung ang gagawin lang natin dito sa klase na to, uupo lang kayo dyan at makikinig tapos hindi nyo ako kakausapin, di ba? Lumalabas na naman, ano na naman to, Western education na naman to. Na ito na naman ako, tumatayo na naman ako na expert at kayo na naman to mga kaawa-awang mga Indio na ano, na walang sibilisasyon, di ba? Kailangan ano, meron tayong ano, kailangan hindi naman yung sinabi ni Bambo na babalik na rin yung Tatsulok. Huwag mo na yon. Kung hindi, pag-usapan natin yung magkaroon tayo ng ano, ng community na understanding na ano, no? May nakikita ka, may nakikita ako, di ba? Hindi dahil sa yung nakikita ko ay hindi kagaya na nakikita mo. Mali yung nakita mo. Sasabihin ko agad, mali yung nakita mo, di ba? Meron ka rin namang nakikita. At doon sa bagay na yon, marahil ano lang, anong tawag mo dito? Itono lang natin yung mga nakikita natin. Di ba? O, sige. Ito, merong chat dito, no? Yan.
Yan. Sabi ni Pas Abi, yes sir, lahat tayo may daladalang bagahe when we approach the text, which is shaped by our experience, cultural context, etc. Pero tama din po ba? Sabihin sir na lahat ng interpretation is correct. Diyan na ngayon papasok yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na there should be sound doctrine. Diba? May sinabi si Apostol Pablo doon. So lumalabas, ang sagot ko dito, hindi lahat ng interpretation correct. Kasi kung ganun, pagbibigyan na natin dito yung prosperity gospel, pagbibigyan na natin dito yung hyper grace, pagbibigyan na natin dito yung magpakahudyo na tayo lahat dahil si Jesus Christ ay Hudyo, magpakahudyo na tayo lahat. Diba? Ano na yun? O kaya naman, yung, ano ba yun? Yung parang yung hyper grace, di ba? Yung ano, yung nakafocus masyado doon sa ano, sa willpower. Kaya mo 'yan, di ba? Sino ba 'yun? Joel Austin. O di lahat na lang papayagan natin. So, kailangan din. Again, when we talk about that, meron sense of subjectivity, di ba? O kaya papayagan din ba natin yung yung mga oneness, di ba? Si si yung Father at si Jesus Christ, siya rin yun. So, yung pinako ng mga Roman soldier, yung Father din, yung nakapako sa krus, di ba? So, ang dami nating kailangan din makonsider natin what is sound doctrine. At naalala ko when I taught yung New Testament survey dun sa focus ng soundness ng doctrine, sinabi ni Apostol Pablo, ang meaning ng sound is healthy. Healthy na doctrine. Something that will, pag pinakinggan ng isang mananampalataya, magkakaroon siya ng healthy doctrine. At healthy rin na pamumuhay. Di ba? Kasi tama naman yun. Wrong doctrine results in wrong lifestyle. Ang tama orthodoxy results in orthopractice. Praxis. Kaya maging maingat din tayo dito. No? At siguro maganda mag-take na rin muna tayo ng break. No? And then balikan. Entertain muna natin si Jonathan. Sige, Jonathan. Sige sir, narinig po sir. Yes, yes, copy. Kasi kanina pa ako sagot sir, di mo nagtataas sir, di mo ako pinapansin eh. Oh, nagtataas Sige, ba? sige, Tataas ba? sa Teka akin lang. sir. Hindi, Anyway, okay lang sir, joke lang sir. Sa akin sir, aba nakikinig ako sir, tapos binabasa ko din yung ano sir. Medyo may, medyo nag-mind blowing ako sir. Sabi ko, parang syempre lahat ng ano natin sir, parang galing nga ah, sa iba, kumbaga galing sa puti o yung mga sa West doctrine na kasi. inano natin. Yan sir na ah, naggaling yan sa ibang tao. And yung ano ko sir is okay lang ba sir na Pilipino naman ay meron ding may ambag about sa belief or sa ano natin, sa pinaniniwalaan natin. Kasi more on pinaniniwalaan natin na mga ano is nanggaling talaga sa nanggaling talaga sa ano sir, diba, sa labas. And okay lang ba sir na parang paniwalaan natin lahat, paniwalaan na natin parang dahil galing yan sa labas is makinig lang tayo din i-apply, ganun sir. Okay, good. Sige. Kaya naman ako hindi ko alam kung sinasadya ka po to or ano to, divine providence, no? Yung mga reform, divine providence yan no? Yung pinag-aralan muna natin yung kay Richard Niebuhr, di ba? Na Christ and culture, di ba? Na Christ against culture, Christ of culture or Christ above culture. And then meron pang, di ba? Meron pang anong tawag mo dito, 'di ba? Yung dialectical, 'di ba? Meron pa tayong dualist, 'di ba? So makita natin doon sa previous exercise natin or previous discussion natin na na doon pa lamang binibigyan na tayo ng chance ng Lord to make a personal judgment. Okay? In other words,
yung personal judgment na yon, kailangan siyempre, number one, sound doctrine. Diba? Paano ba natin masasabing sound doctrine? Biblical, di ba? Hindi yung lalabas ka ta sasabihin niya, "Oy, meron akong bagong na-discover." No? At yung ituturo mo naman matagal na palang napag-usapan niya, no? So, yung sasabihin mong bagong na-discover damaging na naman sa ating faith. So, hindi siya magiging sound doctrine. Tapos, yung pinag-usapan din natin last meeting na, hindi, yung kabila namang opposite, yung opposite extreme naman. Ang opposite extreme is masyado naman tayong westernized, wala nang natira sa ating Pilipino. Di ba? Kaya kayo, pag papasok kayo sa church, lahat kayo kailangan naka-Amerikana, naka-coat and tie. Papasok kayo sa loob. Di ba? Kahit na lalo na tapos biglang nandoon, biglang nagkaroon ng brown out, di ba? So ligo kayo sa pawis lahat, di ba? Kasi lahat kayo naka-coat and tie, di ba? So, yung kabilang banda naman, wala ka naman tinira sa ano. Ano yan, lahat naman ng ginawa mo ay anti-western. Para bang isipin mo, lahat ba ng ibinigay ng western demonic, no? Parang gumaganti ba tayo dahil doon sa ginawa nila? So, ano rin tayo, para sa akin, hindi rin tayo naglalaro ng patas doon sa ano na yun, sa area na yun. No? Parang to the point na yung bang mga American missionaries na nagpunta dito, lahat ba sila, ang focus lang nila for personal gain lang ba? O wala bang mga American missionary na sincero na nagpunta dito na ano, gusto lang talaga nila ibahagi si Jesus, 'di ba? Nothing else. So punong-puno tayo ng ano ng sabihin natin counterpart. Now going doon sa question na ito, yun nga ang ano isang bagay na sinusubukan nating ano ma-achieve doon sa discussion is makita natin na paano pa natin makita yung sarili natin bilang mga Asian theologians. Kung hindi Asian, talagang Filipino theologians na nagre-represent sa ating mga kanya-kanyang mga ano um, pinatawan ng mga kultura. Okay, so take a break muna tayo, no? The next paragraph says, no, applied to biblical interpretation. This reminds all interpreters that no one sees the text from every angle. Okay. The reader has always the right to focus on the terms and figures that are um, helpful or significant to that person. Di ba? Para sa kanya, pag binasa niya isang passage, meron sa kanya na nalilitaw na mas importante kaysa dun sa iba. Yan. Wait lang. So, no one group can speak for the rest. Yan din dito sa atin. Our individual context ground us and also limits us. Even though we are looking at the same text, there will inevitably be things we will miss which others see and vice versa. As Philip Jenkins explains, although there will be some overlap between the ways that those in the global north and south read the Bible, there will also be some important differences. Ang pinag-uusapan dito, ano na ha, continental na ha, continental. Sa atin dito sa Pilipinas, ano tayo, mga islands lang tayo. Pero ayun nga, kailangan natin i-recognize how text can be perceived. At saka, ang magiging role natin, siguro to follow up yung question ni Abby kanina about interpretation, o di lahat na lang pala tamang interpretation. Ang kaya na lang natin gawin, explain natin, i-state natin yung ating explanation, tapos ipaliwanag natin paano tayo umabot doon sa ganoong paliwanag. No? So diyan, pumapasok na again
yung subjectivity. Pero yung subjectivity na kung saan ay tingnan natin na ano ba to. Um, Kasi kung nakapokus ka na lang doon sa ano mo, yung kunyari, interpretation, ano yun, titimbangin yun eh. Meron bang self-gain na involved dito? I remember doon sa James, di ba? Sinabi doon not everyone should be teachers, di ba? Because they will be judged strictly. So yung hindi nagpapabaya ang Diyos, di ba? Ay, ba't ganun? Hindi raw makabalik si Jonathan. Ay, sayang naman. Wait lang ha. Yeah, since according to Dr. Villanueva, yun daw mga discussions and debate natin dito is different from the debates dun sa West, no? For example, ang problem nila is the Bible, the Word of God, no? Sa atin, hindi natin problem yun eh. Ang problem natin dito yung differences of application eh. Ano ba, paano ba natin ito ma-apply correctly, yung Word of God, no? Yung mga Westerners, they really don't care kung ano yung siguro naman ayoko naman lahatin din sila, no? Pero mas focus sila doon sa mga nangyari in the past. For example, we run into problems of interpretation. Sa Western interpretation, nakafocus masyado sa what did the message, what does the message mean, meant to them. Ito, papunta na tayo dito. Yan. There is also a tendency, for Western scholars to dichotomize between what the text meant and what the text means. The text meant referring doon sa ano, yung conversation for example ni Peter, tapos yung mga early believers, 'di ba? Si Luke, si Theophilus, 'di ba? Yung meaning na in the past pero paano ito nagmi-mean ngayon? Ito yung Importante din naman ito eh. Historically, the division between these two has been reflected in the separation between biblical scholars and systematic theologians. Unfortunately, as Van Hooser remarks, even systematic theologians are not doing enough to relate the text to the present context. No? Lay persons in the church would perhaps have been within the rights to bring a class action suit against systematic theologians. Okay. Explanation in support ni Sandra Snyder. While this next division of labor among exegetes, theologians, and pastors had a certain abstractly logical validity, it did not work well in practice. Saan nanggaling ito? I think it was with the reformer John Calvin, na siya yung nag-separate ng scholar, ng theologian, at ng pastor. Okay? Nagkakaiba raw ng trabaho. To the point na nakakalungkot, yung pastor daw mababang rango, pinakamababa. Ang pinakamataas, yung scholar. Tapos susunod doon yung theologian. So again, sino na naman nag-invento ng mga hierarchies na ito? No? Saan na naman ang galing? Anong sasabihin ko dyan? I don't know. At is it really important? Kaya nga, tayong mga manggagawa, dapat nandoon yung sense natin ng pagkilala at pagrespeto sa tawag ng Diyos dun sa bawat isa, di ba? No? Lahat kayo merong tinanggap ninyo yung tawag ng Diyos sa inyong buhay. Kaya ganon, obligado ako na kilalanin, di ba? Ang Diyos na siyang tumawag sa inyo. Rather than maglalagay na naman tayo ng hierarchy, sino yung mas nakakataas, no? Pag mag-meet kayo sa meeting, bubulungan ka. Ay, pastor, kumusta po kayo? Tapos bubulungan sa'yo. Hindi, pastor, bishop. Bishop, kailangan. Bishop ang tawag sa kanya. So, kakaroon tayo ng mga hierarchy na hindi naman talaga dapat nandun. Sabi ni Marl, no, Sir, how do we deal with that po na there are right and wrong interpretation? Should we just to are we just to agree to disagree? Now again, merong kailangan timbangin mo muna kung yung bang difference ng opinion or interpretation is based dun sa denominational camp.
Fortunately, itong pagtatalo between denominations, matagal na itong nasettled, no? At siguro naman wala na namang bagong ipinanganak na, no? Well, of course, pag meron mga pinapanganak na bagong denomination, no? Laging ito napupunta sa scrutiny, no? Or ano, no? Or denominational attack. Pero pag once na ma-establish na nila yung ano nila, yung sense of belongingness, no? Ay ang mangyayari na lang diyan is kagaya ng sinabi mo, Pastor Mal, mag-agree to disagree na lang tayo. Mag-rerespetuhan na lang tayo. Bagong, kunyari, panibagong discussion na to, meron akong estudyante na sa, ano, sa Muntinlupa, ang ministry niya sa LGBT. Nagka-counsel siya ng mga LGBT. So, definitely, mababago nito yung dimensions of culture kasi sila, they represent their own different culture. At meron pa nga niyan, may dalawang uri pa yan. Yung isa na conservative na culture na pag ikaw ay na-born again, kung, kung bading ka, magpapakalalaki ka. Di ba? Hindi lahat ganon. Meron ding ibang interpretation na pag ikaw ay bading, pwede yun, ano, ipagpatuloy mo yung bading na tinanggap mo si Jesus. Pero again, sa applications tayo magkakaroon ng disagreement. Di ba? Paano siya i-apply? So, again, dito titingin tayo within Christendom, dahil ba meron nagmi-minister sa ganon? Mali sila sa pagmi-minister. Are they compromising? Doon tayo pumupunta eh. Pag nakakita tayo ng isang definition or practice na hindi natin nagugustuhan, babagsak natin na nagko-compromise kayo. And in doing such, tayo na ngayon na nagiging ano, judge, jury, and executioner. Okay ba tayo doon? So, alam ko, siguro kayo, nag-aalala rin kayo, paano? Ito ba ang pinag-uusapan natin dito? Are we going to open Pandora's box? No? Siguro that's a metaphor na hindi ko na kailangan i-explain, di ba? Na ano yun, parang ano yan yung lab leak theory ba ito na yung COVID virus nakalabas sa ano? No, so, dito, makita natin, for example, there was a time yung Seventh-day Adventists, they were really open to attack, di ba? Mga Seventh-day Adventists, pero later on, na-establish nila yung kanilang place in the Christian world. Tayo dito sa Silang, meron tayo diyan malaking seminary, yung mga uh, faculty diyan, they deserve their own right. It just happen lang na ano, ibang kanilang grupo. Pero naniniwala sila sa inspiration of scripture at si Jesus ay yung lordship ni Christ. It just happen lang nagdi-disagree lang sila kung kailan yung Sabat. So are we to ayun nga, are we really given the right, no? Okay, so itutuloy natin dito. So yun, it is here when an Asian way of interpreting the text is especially needed. Unlike modern Western interpreters, Asians in general are holistic in their approach to the text. We do not separate what the text meant from what it means. The two may be distinct, no? But they are closely linked. For us Filipinos, it is not enough that we know the story. We need to learn the lessons. Ano yung aral na mapupulot natin dito? Which arise from the story. One of the most popular, yung ano, yung nakalagay dito maalaala mo kaya medyo ano na to, no? Outdated na ito, no? No, mga teleserye, pero ganoon din daw sa Pasyon. Yung Pasyon ay paraan ng pag-uulit na ano, no? Yung inilalagay sa tula or paawit, no? Paawit, no? Pero ano siya, yung again yun nga na it tells the story nung sa arrest, trial and death and ni Jesus Christ, di ba?
So pag ano raw, pag hindi raw natin maiugnay sa pang-araw-araw na pamumuhay natin yung mensahe, ang description, di ba? At tama naman si Doc Rico dito, walang dating, di ba? No. Nakinig ako pero wala akong pinakinabangan. Natuto ako, yes. Pero wala akong pinakinabangan kasi nga nawala doon yung role ng ano, nawala doon yung significance ng application. Ito yung mga ilang mga ano no, assumptions no. Application not unique to us no. The purpose of interpretation may be different no. Ano ba 'to mga purpose? Para maligtas sa iba, to reform society, or to save the nation. But the relevance of scripture to the life of the reader is always treated with urgency. Yan. Number two, the cultivation of personal character, moral, and spiritual is assumed to be the ultimate concern of biblical interpretation. Hindi para matuto ka lang o gumaling ka. Pag hindi na-challenge yung puso mo, hindi na bago ang puso mo, at natutunan mo na dapat ay huwag kang magalit, o kaya papalipasin mo yung galit mo, tapos maghingi ka ng tawad, pero hindi mo ito ginawa. So, ano rin, Jansen, nagtaas ka ba ng kamay? Jansen, ayun, nahiya na tuloy. Ah, okay, so duda ko, hindi siya nagtaas ng kamay. At, okay, number three, the perfection of personal character, it is further assumed, will eventually transform the entire society and strengthen the nation. However, kailangan magsimula yan sa isa muna o ano. So maganda rin naman na naituturo natin yung paano i-apply, di ba? At nang sa gayon, meron tayong, hindi lang tayo natuto, hindi lang tayo gumaling. Kung hindi, meron tayong nasisimulang pagbabago. Yan. So yun, kagaya ni Grant Osborne, the two aspects, meaning and significance, cannot be separated. Since the determination of meaning is already done from the standpoint of modern perspectives, significance, what it means, no? Tapos yung kay Gadamer, kay Hans George Gadamer, Gadamer essentially sums up his concept of understanding in this sentence. Understanding is a matter of the application of a text to ourselves. Indeed, one has not understood the text until one has appropriated it. Hindi raw natin naintindihan yung mensahe hanggat hindi raw natin na-apply sa ating mga sarili. So, apply muna natin sa sarili natin bago tayo magaling, no? Hasta tayo na authoritative, no? Pag nandun tayo sa pulpito. Pero hindi naman natin ina-apply sa ating sarili. Kagaya ng description na naman ni Apostol Pablo, madi-disqualify tayo doon sa prize kasi ang mga nananalo daw ay sumusunod sa rules, di ba? So the closer relationship between what the text meant and what it means is affirmed not only by our culture and experts in philosophical hermeneutics, it occupies a central place in the church. In the deeply religious Asian context, it is important to underscore this point. Kaya naman meron tayong yung nabigyan ako ng chance na makapunta sa sa Thailand, no? At nakita ko doon yung kultura nila ay ibang-iba kahit na mayroon sa kanila mga Kristiyano. So para ganoon ma-settle yung issue, no? Whether tayo man ay hindi talaga tayo mga Pilipino dahil nga iwa sila no at sila ay merong Buddhist background, no? Na may kinalaman sa karma, merong kinalaman sa ano yung tawag mo dito? Yung yung well practically karma, yun nga, yung idea na um, kailangan mo magpakita ng respeto sa mga espiritu, di ba? Dahil pag hindi ay ano. So marahil sa inyong kultura, Sir Edwin, hindi namin ginagawa yan sa amin. So, which means hindi ito ginagawa sa inyo, pero merong mga lugar na ginagawa ito. So, kailangan makita natin na kung ito ay ginagawa sa kanila, mag-ingat tayo na hindi natin ito labanan salungatin, no. Ah, ito Jansen, meron sana akong gusto yung for example yung Kanyaw, no. Nakapunta na ako sa naka- tatlong beses yata sa Biskaya.
no? At yung kanyaw ay ano no, ay ano siya no, yung ginagawa siya yung pag merong ano no, may masayang handaan, no? Pero mga ano to, mga Christian ito, no? So, nagkakaroon ng ano doon, yung usap ng ano no, yung imik at saka itik, no? So ako bilang outsider na hindi naman ako taga roon, so pinapractice 'yon. Pero hindi 'yon, wala ako sa position para pintasan na no, yung practice na meron sila. Lalo na outsider ako, 'di ba? So baka Jansen, pwede ka magdagdag na paliwanag tungkol doon. Teka lang. Sorry po sir, pero ngayon ko lang po narinig yung term na yan. Hindi po ako familiar. Baka Ay, ibang tribo po o kaya... baka nga ganon yung kanyaw. Anyway, sorry. Sorry, nag-assume ako ha. Asumero tuloy nag-assume. Well, anyway, ganun nga lang, ano, siguro some other time, meron tayong ano, meron tayong, again, madraw tayo from the local culture at yun ang papag-usapan, ano. Sige. So, as I have insisted, we Asians cannot separate the meaning of a text from its application to the church and its context. Again, pag sinabing application, so that depends kung ano yung, ano, no, kung ano yung pinagkakaisahan ng isang ano pinagkakaisahan. Yung paniniwala ng isang grupo na may anibang denomination, di ba? So kung kayo ay reform at kayo ay kabilang sa PCP, di ba? Huwag tayong magturo doon na nilalabanan natin yung PCP, di ba? Kasi ang ginagawa natin, di ba? Bakit tayo nag-ano, tayo kailangan natin ano um, sabi nga, guluhin yung mind ng mga faithful, di ba? Dahil sa pag-open natin ng mga usapin na ano, na debatable. Siguro yun yung isang magandang term doon. Debatable, kaya tuloy nagiging ano, masyado nating ini-invest yung debate. So, so ang kailangan natin diyan turuan natin, di ba? Turuan natin yung mga miyembro natin na ano, i-disciple natin sila para meron silang yun, para may pagkakaisa ng paniniwala. So while we recognize that there are other ways of reading the Bible, the nature of biblical interpretation in the church is such that it cannot be divorced from the meaning of the text for today. As Douglas Stewart, sabi niya, the end of exegesis is preaching and teaching in the church. Yan. So pagkatapos nyong himay-himayin at aralin nyo ang inyong mga Bible, ay ano, kailangan itong ituro. No? So contextualization and preaching are even closer to each other. No? Pumasok na tayo dito sa pamagat ng ano, no? Yung pamagat ng subject natin is contextualization. Fundamentally, contextualization is conceived of as a task of the ministry. In fact, it is being called ministry in context. Ayon kay Timoteo Hiner, dating chancellor ng Asian Theological Seminary, the basic process of contextualization involves the interaction or dialogue between Bible and life. Christian faith and local cultures toward a missional purpose, that of transforming the world in light of God's reign in Christ. So tanong, ang mga Westerner ba ang magta-transform ng nation natin? O tayo rin? Diba? So, very basic tayo rin. Kaya, kailangan, intindihin natin, kagaya ng sinasabi nga niya, no, ni Dr. Renner dito, intindihin natin yung needs ng church natin based dun sa same Bible nating binabasa. Doon ngayon nagkakaroon ng significance yung role ng preacher at tayo yon, ikaw at saka ako. O kaya kahit si Kuya Jim doon sa kanyang mga Bible study. Doon na ngayon nagagamit ni Kuya Jim at na tayong lahat yung ating impluensya para maituro yung sinasabi ng Biblia at yung pangangailangan natin. Yan. So
So what preaching adds to, taka lang, meron ulit. Good. Mas gusto ko yung ganito na may mga reaction eh. Sabi ni Maria, ask ko lang po bakit mahalagang mag-ambag ang mga scholar sa global discussion sa theology. Curious na tanong. Okay. Well, una, ang globe ay hindi pagmamayari ng West. Hindi ito pagmamayari ng isang na mga Caucasian lang. O pwede nating i-extend with all due respect sa mga South Korean. Hindi nila hindi nila ito pagmamayari. O kaya naman tayo ay meron ding bahagi dito. And again, you're throwing, sir, ano ang biblical basis mo diyan? O yung Revelation 7:9 na lang, di ba? Yung nakita na lang na ano, ah Revelation 9:7 yata yun, ano? O 7:9. Basta nandun yung 7 at saka yung 9. Nakita doon na ano, every tribe and tongue, di ba? That no one can count, no? Ay merong participation in front of the Lamb, di ba? At you look at dun sa, syempre, yung ano, no, we go back dun sa first century problem at nakita natin yan sa letter to the Galatians. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung letter to the Galatians na ang meron tamang interpretation, yung mga Jewish Christians lang. Di ba? So yung mga taga Galatia, yung mga taga Pontus, di ba? Taga Cilicia, manahimik na lang tayo kasi ang mga Jewish Christians ang laging merong tamang interpretation. Di ba? Magpatuloy na tayong lahat kasi sinabi ng mga Jewish Christians, di ba? So, makita natin, isang bagay yon na ang gospel ay ano, dapat gospel ay liberating. Siguro yun yung pinakamagandang sagot, Pastor Mal. Dapat ang gospel ay liberating. No, kagaya ng ano yon, na there is no ano no, Galatians 3, no? Because of Jesus, di ba, there's neither Jew nor Greek, slave nor free, uh, male nor female, di ba? All are one in Christ Jesus. So, siguro yun dapat nandun yung puso ng ano. And then pagkatapos nun, syempre magkakaroon tayo ng tanong, ano bang masasabi ng Bible tungkol sa honesty sa pera? Di ba? Siyempre, sir, ano bang kinalaman yan? Kung kayo ay merong mga businesses, paano ba natin ito ibababa? Kung kayo ay mga employer at meron kayong 500 na katao, paano nyo ba ibababa yung sinasabi ng Bible? Partida dito, Pastor Man, ang pinag-uusapan pa lang natin isang company. Ha? Hindi pa tayo pumupunta sa global. No? Ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa global warming? Diba? Yung sa pagtaas ng tubig, 'di ba? Dahil doon sa pagkatunaw ng ano, yung pag-init ng mundo. So, nakita natin ano, lahat ng 'yan ay dapat ano, dapat lahat ng bagay kagaya nung sa ano sa discussion natin kay Richard Niebuhr, Christ and Culture. Dapat lahat ng bagay should be judged by the Bible, by the word of God. And again, pupunta tayo sa scholar kasi nabanggit mo yung scholar. Ang tanong, yung mga scholar lang ba may karapatan mag-aral ng theology? Di ba? Ako nga, ano nilalagay ko sa, ano yun, personal, ano ko to, ano tag mo dito, theology of ministry ko ito. Sana, kung magustuhan nyo, take it. Kung hindi nyo gusto, leave it. Ako ang personal, ano yun, theology of ministry ko, na kung sino yung nagsasalita, no? Nakapag-aral man siya o hindi, o graduate man siya ng PTS o hindi, no? No? Ay siya ang ginagamit ng Lord para sa akin. So dapat ko siyang pakinggan. 'Di ba? So in that manner, siya ay isang theologian para sa akin kasi he speaks for God para sa time na 'yon na tumutugma doon sa spiritual needs ko. 'Di ba? Kahit na sasabihin ng iba, mali naman yung exegesis, so out of context naman. Pero obligado akong respetuhin siya kasi siya yung ginagamit naman. Pero again, siguro lumayo na ako dun sa ano, no? Lumayo na ako dun sa question, no? Pero sana lang na sufficient yung naiabot ko, di ba? Okay ba tayo doon, Pastor Mark? Okay naman, sige. So yun, contextualization, if performed as a mere academic exercise,
can become a dead end. Naalala ko yung question natin, di ba? Contextualization ba tayo without theology, without the role of revelation? Ano lang tayo, gumaling lang tayo. Pero hindi na bago yung puso natin. Hindi na move ng Holy Spirit yung mga buhay natin. Dapat above all else, no? Yung Bible ang nagki-criticize sa buhay natin. Hindi natin ginagamit yung sinasabing theological gymnastics, di ba? Merong ganong sense, natutulungan tayo nito. Pero kasi 'di ba, theological gymnastics, nabibuild up yung body natin at saka yung paraan ng pag-isip natin. Pero kung yung puso natin hindi nako-correct yan, 'di ba? Yung question ni Jürgen Moltmann warns of the danger that academic theology may become so contextualized that it becomes fossilized theology. And all the more dangerous because we are not aware of it. No? Join with preaching, though contextualization receives the breath of life, it needs to remain a life-giving endeavor. Preaching grounds biblical interpretation in its communal setting. So again, paano ito magiging life-giving endeavor kung lahat ng tinuturo natin, hiniram natin abroad, no? Hiniram natin from foreign culture or Western culture. Nawawala na naman yung sense ng pagiging Pilipino. Di ba? At ano yung naituturo natin? Kung tayo yung nangangaral, so ang tinuturo natin, lahat pa rin na sinabi ng puti ay tama. Kasi wala tayong binabago eh. Wala tayong kino-contextualize, di ba? Wala tayong pinapakitang bago sa kanila. Kung hindi, everything is imported. Yan. So, papunta tayo sa conclusion, no? Ayan, hindi. Bago pala dito, yun, theology of pain as a way of making the Bible relevant to Asia. Bakit nabanggit dito yung word na pain? Pain, ibig sabihin, sakit, no? Physical pain. Bakit nabanggit? Kasi marami sa mga Asians ay na-colonize ng Western nations. At dahil dito sa westernization, Western colonization na to, nagresulta ito sa maraming poverty, kawalan ng mga, 'di ba, yung kunyari magkakaroon ng ng uh, Kuya Jim, i-mention ko lang yung mining, no? Kasi yung ginto at saka yung pilak na nakuha sa Pilipinas sa Espanya dinadala. O sinong nakinabang, 'di ba? Walang Pilipinong nakinabang. Na dapat yung yaman para sa Pilipino, pero hindi ganun yung nangyayari. So, kaya nga maraming pain, maraming mga experiences of pain na kung saan at isama mo pa dyan na tayo ay isang bansa na laging nililindol. Ngayon nga araw ay may bagyong araw, di ba? Kaya walang pasok si Matmat, di ba? Ewan ko kayo dyan sa PTS kung may pasok kayo, pero tayo ay online naman. Napapahiling si Pastor Marl eh. Baka ako masama ang loob ni Pastor Marl kasi nagturo si Sir Edwin. Nagsabi na naman na sasabihin nyo na naman, magpasakop na naman tayo sa gobernador, di ba? Di ba? Ano, ano, at sa akin kasi, iilan na lang ang lesson natin. Hindi, pasensya na kayo, ako, nag-apologize tuloy ako, no? Marami tayong mga sessions na na-miss, di ba? Pero anyway, sige. Promise, konti na lang, konti na lang. No, konti na lang. So, yung tugon, kagaya niyan, si Kazo Kitamori, Theology of the Pain of God, no? Mga ano to, mga pag-aaral ito na nakafocus dun sa yung nga, ito, yung Minjung na Theology of Struggle, na very, na hindi Western, kung hindi very local dun sa isang grupo ng mga Asians, no? So, punta tayo doon tingnan mo, sa last paragraph, bago yung conclusion, this is not an abstract exercise, but the kind of theology that embraces the pain of Asia. God did not just stand far off. He shared with our pain. He is one with us in our pain. Kaya very memorable yung mga verses na laging yung tungkol sa pagsama ng Diyos, di ba? Hindi kita iiwan, hindi pababayaan. O kaya naman, yung pag-interpret ng Jeremiah 29:11, di ba?
For I know the plans I have for you, says the Lord. Kahit na wala sa konteksto, pero dahil natutuwa naman yung mga tao, eh okay na rin, payagan na rin natin. Di ba? Pero again, sabi na naman ng Westerner, o kaya ni Karl Marx na isang Westerner, di ba? Na ang religion daw ay opium of the masses lang daw, di ba? Pampalubag loob lang daw 'yan, no? Pampakalma para hindi raw natin maramdaman yung sakit. Pero hindi ganoon eh, no? Ang isang kikilalanin natin na Diyos, yung Diyos na kasama natin sa panahon na tayo ay nasasaktan. Panahon na tayo ay nahihirapan, panahon na tayo ay na, ano nagdududa, no, nawawalan tayo ng pag-asa. Yun yung understanding natin, the presence of God, isang Diyos na na intimate and at the same time immanent. Hindi isang deistic God, di ba? Na gumawa ng mundo tapos pinabayaan na sa okay. Papunta tayo sa conclusion. Brothers and sisters, ay ito, conclusion ni Dr. Rico. We have a powerful message to share with our people. Let us do biblical interpretation in Asia. To borrow the words of Lo ito, we Asians have already learned and accepted some of the truth from Western perspectives. The Kairos, yung sinasabing moment na yan, has come that we should be aware of what God has been saying to us and revealing through us and what God requires of us as Asians today. Okay, ayun. So yun po yung ating lesson for this afternoon. Actually, meron pa ako sana isang journal pero nakita ko na ubusan tayo ng time. And ayoko naman din madaliin kasi baka sabihin niya naman sa akin masyado akong curriculum based, no? To the point na hindi nagkakaroon ng time to really think about yung mga lessons na napag-usapan. Okay, so marami mga good points, no? Pero of course, ano yung gusto nyong i-highlight based doon sa ating. Ayan, thank you. Nandito si Abby, sir. Allow me to add an answer to the question For me, mahalaga na may ambag ang mga scholar mula sa iba't ibang kultura at konteksto dahil ang kanilang mga karanasan ay nagbibigay ng sari-saring perspective in theological discussion. In short, hindi lang confined sa West ang usaping theology. Even Asians have something to say because they experience things that are foreign to the West. So in a sense, hindi West ang standard ng interpretation. Okay. Yes, correct yan. Hindi ang West ang standard. Kailangan nga maging clear tayo or maingat tayo sa paglalagay ng standard, di ba? Kasi again, pag naglagay ka ng standard, magkaroon ka ng suspicion na baka na naman gagamitin na naman ito para meron na namang isang grupo ay i-elevate yung sarili nila. No? Very colonial na naman yung dating. Sige, thank you, Abby. Thank you dito sa Yung for the rest, no, pwede niyong i-post ng kagaya nito, no, para na rin mag- madagdagan yung ating yung insight, no. So, what else? Ito uh, ito with Kuya Jim, with the respect, no, sa iyong situation, yung ninang namin sa kasal ni Hazel, nagkaroon siya ng no, yung disability. Tapos ang naging focus ng kanyang dissertation is about disability studies, no? From the Gospel of John, no? Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa mga people na disabled. So bakit natin ito sinasabi? Kasi sa kanyang karanasan nakita niya na ang Bible ay nangungusap din sa needs nila. Okay? Hindi ito para sa mga sinasabi natin mga malalakas, mga magagaling, mga mahuhusay, mga mayayaman, 'di ba? Mga nakapag around the world na, hindi. Ang Biblia ay nangungusap din kahit sa mga mahina,
kahit sa mga nasasaktan, kahit sa mga kahit sa mga tao rin na walang magawa sa dahil doon sa kanilang mga karanasan, 'di ba? Kahit doon sa mga nakakulong, 'di ba? Kahit sa mga walang dumadalaw, 'di ba? Kahit sa mga hospitalized, 'di ba? So ang Bible ay rin ay meron din dapat na kaukulang mensahe para sa kanila. So yung karanasan na yon, na pagtitignan mo ayaw natin ng ganyan, ayaw natin. Natatransform ito ng ng Word of God. Kaya ganoon ang pagtingin, yung pag-apply ng salita ng Diyos ay nagiging proactive at nakakapagbigay tayo ng ng comfort, ng encouragement sa iba kasi yung karanasan na yun ay ay nauunawaan, 'di ba? Ayun. So tinatry kong hindi mag-preach pero parang parang ganun yung nangyayari. Tinatry ko kasi kailangan ganun tayo ah um, nakakaabot yung mensahe, no? Ah, nalimutan ko yung pangalan nung nung artist, no? Bonifacio yung apelyido niya no? Yung artist. Pero na siya, kinuha na siya ng Panginoon. Yung painting niya ay tungkol sa yung pagpe-paint ng society. For example, yung Lord's Table, nagpaint siya ng ng Lord's Table na kung saan si Jesus. Kasama niya yung mga pulubi doon sa sa kalsada, no? Kasama niya na nakikikain, no? Na meron table, meron pang ang gulong ng doon eh. May gulong pa ng kotse doon no? Which is tapos meron pa kasi meron pang doon sa baba na pusa, no? Yung kumakain yung pusa doon sa mga nahuhulog. So again, bakit ganon? Bakit may pusa? Bakit may pulubi? It's again because pati nga ang creation, 'di ba, nadamay, 'di ba? Pati ang mga pusa, yung mga ligaw na aso, nadamay sila dahil sa pagsumpa sa kasalanan, 'di ba? Pagsumpa ng kasalanan sa lupain. Pero si Jesus pinapakita dito na pati yung mga pusa gusto niyang pakainin, 'di ba? Ang ganda, ako nagandahan ako dun. Siguro na lang hanapin ko na lang dito yung online tapos i-post natin dun sa MS Teams natin. O ano pa, kanina pa ako salita na salita dito no? Pero again, thank you dun sa mga thank you Pastor Mal, thank you Abby dun sa mga pinopost nyo dito, 'di ba? O ano pa? Maging kanina kay JP, meron din siyang question, 'di ba? So, ayun, iba naman. Ayun, question po ulit. How do we deal na kahit wrong interpretation, yun pa ang nagpalapit sa isang believer? I'm not excluding myself. Um, well, una, ingatan natin para kaya kailangan kami ni Hazel involved kami ngayon sa youth ministry, no? No, sa youth ministry. Kaya ko nabanggit 'yon kasi i-disciple natin yung mga kabataan natin, 'di ba? I-disciple natin. Well, hindi ko ini-pwera yung mga adult. Ang ibig ko sabihin kasi right now, yun yung pinagkatiwalaan sa amin, 'di ba? I-disciple. So again, going to your proceeding to your question. Na pag ang mga kabataan na disciple natin ng tama, no? Kasama na rin yung Bible study ko ni Kuya Jim na adult no? No? Kasi baka sabihin, bakit puro kabataan lang? Pag na-disciple natin ng tama, pag nakarinig sila ng maling turo, no? No? Kaya nilang ma-discern, kaya nilang i-weigh down na ano to, ito yung turo na hindi helpful sa akin. Okay. So, kagaya nito, paano kung yung mali interpretation tapos parang nakaka-encourage pa, di ba? So that is ayun nga, sipagan natin yung ating mga ginagawa. That is again parang alarm, no? Alarm para sa atin na na ituro natin yung 'di ba? Parang sa ano 'yun Papayagan ba natin na yung sa pinambibili ng ng Uwishi crackers, no? Ay, pasensya na po.
Huwag na lang Uishi crackers, ano, Cropek na lang, Cropek, no? Ang gagamitin mong pambili ng Cropek ano, peking pera. Di ba papayag ba tayo doon? Siyempre hindi tayo papayag. Sabi, tanong, kagaya yung mga bank accountant, di ba? Yung mga bank teller. Sila sanay na silang umawak ng totoong pera. Kaya pag dumaan sa kanila, mararamdaman na ay, hindi ito totoo. So going back to your question, ang gusto natin, matrain natin yung mga kabataan natin na pag na-disciple sila ng tama, mapapakinggan nila na na magkakaroon sila ng discernment para matimbang nila what is sound doctrine sa hindi. Kasi kung ganito, I've seen mga ilan nga doon, estudyante ko pa na napunta sa maling aral na pagkatapos doon, wala na ako magawa. Kasi babalik doon sa problem, hindi na disciple ng tama. Di ba? At nakakalungkot yon sa akin. Pero hindi ko masasabing dahil ba ganon, Sir Edwin, may consider mo ba yun na failure mo? Eh, lahat ba ng failure dapat nating akuin, di ba? Ang ano doon failure natin kung hindi natin ginagawa yung trabaho natin tapos nagpapakatamad tayo. Yun failure yun. Pero ginagawa natin sa abot ng ating makakaya, 'di ba? Yung ating by the grace of God, tulungan tayo ng Panginoon. Maiingatan natin na hindi mahulog sa maling turo yung ating mga kapatid, mga kabataan. Again, madaling pag-usapan pero mahirap gawin kasi nag-i-involve dito pinapakialaman natin yung buhay nila eh. Bakit? Bakit sir sinabing pakialaman? Kasi sinasabi natin, wag nilang gagawin ito, wag silang makikinig dito sa mali, 'di ba? So pinapakialaman natin yung nila, decision nila. Kaya nga ang discipleship ay isang collaborative effort at kailangan na ililiwin na ipapaliwanag natin bakit importante yung ating tinuturo. Yan. Sige. Thank you. Thank you Pastor Marl doon sa dinagdag mo. Thank you. Others.